Nay, kain ka muna, pagkain. Hindi, kumakain ako. Anong kinain mo? Hindi na, tapos na ako kumain. Hindi, siopaw to. Ah, siopaw? Opo. Apir. Ayun. Kumusta ka na? Kumusta ka? Oo nga po. Mabuti naman. Oo, okay ka lang? Dito ka lang. Dahan-dahan lang. Kasi baka sa tagal-tagal na niyan nakaupo, ganyan lang. Hello! Hi, Ma'am Karen. Hello po. Daddy Frankie. Ayan. Wow! Welcome Grabe po. naman to. Nagulat po ako dito. Dito ako nagulat. Ay, thank you, ma'am. Wait, itong property na ito, ano to? Why is it so big? Bali, ma'am, nabilit ko to noon pa. And then, nung nag-charity tayo, naisipan kong gumawa ng ganito. Oo. Pasok muna tayo, ma'am, para Gaano hindi kami... kalaki ba ang lupang to? Itong lahat I na think, ito. 2 hectares? 2 hectares. Yes po. Pero a little bit portion lang yung pinapadiran ko. Oo. Para hindi ko naman napadiran lahat. I see. Oo. So, etong lugar na ito, what is this? Eto, parang Yes. tirahan ng mga nare-rescue namin. So ito yung shelter. Yes, ma'am. Ito yung kilala na shelter na pinatayo mo. Yes, ma'am. Bakit ka ba nagsimula na magpatayo ng shelter? Para sa mga nare-rescue namin, para dito namin sila ilalagay. Oo. Pagka sa bahay naman namin dati, maliit, di ba? Pero ang laki-laki naman na lugar na ito. At kailan nyo ito pinatayo? Siguro mga 1 taon na. 1 year na ang Opo. shelter Pero na unti-unti naman kino-construction pa rin sa gilid-gilid. Oo. Kapag may nare-rescue ka, dinadala ninyo Yes. sa shelter. Yes po. Wow. Kagaya ni Bandam po. Ay, Ayan. hello. Isa rin po yan. Si Karen ako at si Vanda. Dati napanood kita eh. Ay, talaga? Kapalit eh. Thank you, Thank you, thank you. So, bakit yun ni-rescue si Vanda? Si Bandam naman, hindi man na-rescue yan. Kusang pumunta sa bahay ko sa Makati. Oh. Tinanggap ko siya kasi sabi niya wala siyang pamilya. Honest po siya, no read, no write po yan. Really? Yes. Hindi ka ba nakapag-aral, Vanda? Hindi. Wala pang putik-putik eh. Kahit grade 1, hindi ka pinapasok ng magulang mo noon. Hindi rin. Pero paano mo nahanap si Daddy Frankie? Dati lalakad akong Malate, Makati. Inano ko, bali. Wow, so parang... Nanonood din siya. Pero palaboy siya noon. Yes. So parang inadapt mo na. Hindi Yes. naman formally, pero nandito na Opo. siya. Pero minsan umaalis din siya. Pag na-board siya, aalis siya for 5 days. After that, babalik ulit. Hinahayaan ko lang siya. Pasok Grabe tayo, ka ma'am. rin. So, may TV sila. Yes po. May TV sila dito and they have an open kitchen. Yeah. So, sino nagluluto, Daddy? Meron kaming Cook. kasama. Yes po. At sinisweldohan mo yun? Yes po. Grabe naman dito. Baka mamaya magdatingan po lahat dito. So, eto lahat sila kumakain Yes po. together. Sabay-sabay sila dito. Oo. Yun. Parang one big family kami. Yes. Meron ka bang mga patakaran? May rules ba sa shelter? Yes po. Ano yung mga kunyari? sa mga na-rescue namin, once na pumasok na sila rito, bawal magyosi, bawal mag-inom. Yun Okay. po. Pero welcome yung family nila. Pero let's say breakfast, lunch, dinner. 3 times yun dito. Yes po. At they have to eat ba together? Yes po. Okay. Pero may time na yung isa kasi hindi pare-pares ang attitude nila. Pero pag nandito ako, minimake sure ko na sabay-sabay sila. Pero pag Oo. wala ako, minsan busog pa ako, sabi ng isa. So iniintindi natin sila. Oo. Kasi hindi pare-pares ang mood nila minsan. Okay. Pasok tayo. Grabe, okay. Ayan, andito yung mga kasama namin. Ay, hello. Si Kuya Oliver. Hi, hello po. Si Kuya Junjun. Hi. Hello. Si Karen po ako. Is that okay ba that we're shooting them? Yes, it's okay. Is that okay lang sa inyo? Okay lang. Si Oliver naman, na-rescue niyo. Hindi naman po. Inilapit siya sa akin ng pamilya niya kasi hindi nila kayang alagaan, hindi nila Oo. kayang igamot. Actually, ikinulong nila yan for 20 years. Oh, why? Sabi ng mga kapatid, hindi nila kayang isustain yung gamot niya. Kaya yun, nung tinulungan ko siya, awa ng Diyos sa gabay at tulong ng ating Panginoon. Kasi dati talaga, hindi Yes. nakakalakad yan. Oo. Tapos yung hair niya sobra. Yeah. Pasintabi sa mga kumakain.
talagang naliligo siya sa sarili niyang dumi. So, ilang araw na nandito si Oliver? 9 months na siya. 9 months. Can I Okay. shake your hand? Pwede Okay daw lang ba? makipagkamay. Okay lang ba? Tayo ka. Okay lang naman. Yes. Okay, hi Oliver. Si Karen ako. God bless you. Tapos eto si Sir, wag na natin. Okay Opo. lang. So ito si Sir na-rescue mo Yes po. recently. Yan. Walang ano yan, walang family yan. Oo. Until now, inahanap pa namin. And then, si Okay. teacher. Hello. Hello. So you have a mix of men and women. Opo, hindi, nakahiwalay ang higaan Hiwalay. nila. So Opo. parang nagiging talagang it's a home. Yes po. Parang may community na dito. Hello. Hi. Ma'am Mary Jane. Mary Jane. Ay, oh yes, tama. Ako si Karen. Mary Jane. Hello. I thank you. Thank you. How are you? How are you? So ano yung kwento naman si Mary Jane? Paano napunta rito? Si Mary Jane, licensed teacher yan. Tapos, Tapos po, na-stress po ako. Na-depress po. Kasi bago po ako nagturo, nag-work pa po ako sa call center. Hindi ko po yung panggawing trabaho. Yan po. wala ka bang pamilya? Trigger. Meron pa akong pamilya. Okay, ba't ka napunta dito? Yun, si Daddy Frankie po ang tumulong sa akin po Okay. na mapagaling. Pero may anak ka ba? Wala po. Wala kang anak. Oo. Opo. So, pag ganun, Daddy Frankie, anong tulong ginagawa mo? Like, nung lumapit si Mary Jane sa'yo, what did you do? Actually, ang lumapit, nag-message sa amin dito, si Vice Mayor. Vice Mayor namin, ang nag-ask lang ng help kung pwedeng tulungan. And then, pinuntahan namin sa bahay. And then, nung nakita namin, nakilala namin, inassist ko siya, dalhin, bigyan ng i-assist sa tamang pahinga. So, what do you do pag ganun? Kailangan dalhin agad sa doktor. And then, pero kakausapin muna namin ng mga magulang para malayo tayo sa kapahamakan. Yes. So, sino nagsasabi if a person is already well? Meron akong, may family doctors din kami Oo. na talagang magsasabi rin sa akin kung talagang okay na siya. Si Mary Jane, anong diagnosis ngayon? Ano siya? Ano yung diagnose sa'yo, be? Ang mga ininom ko pong gamot, bipolar disorder po. Yes. Pero ang sabi ba ng doktor, okay ka na? Are you getting better? Opo. Oo. Nag-improve na daw po ako. Do you want to teach again? Yes po. Tapos every 2 months na po ang check-up ko. Dati po every month. Anong nagbago sa pakiramdam mo? Medyo nagiging okay na po ako. Ayun po. Tahimik, payapa na rin po yung isip ko. Ganun po. Dati ba ano ang nasa isipan mo? Medyo magulo po. Dati po tinatali po nila ako. Parang hindi po ako gumalagana at manakit. Kayo nagtatali? Hindi, ma'am. Actually, nung dumating ako sa bahay nila, awang-awa ako Sila? sa kanya, yung magulang niya. Kaya, Tinatali ka nila nun. Opo. kaya nung pinuntahan ko, ma'am, pinatanggal ko yung tali. Oo. Kinausap ko yung parents niya. Yun, awa ng Diyos, eto na siya. Pero ganun rin kasi medyo kulang sa information, no? Opo. Pag hindi makontrol ang isang tao, lalo na sa probinsya nangyayari, yun yung tinatali o kinakadena, and that's not the way. Yes. Yeah. Actually, ang katwiran ng mga magulang minsan, kaysa lumayo, mawala. Oo. Kasi hindi talaga nila makontrol. Yun naman, they mean well, but they don't know what to do. Yes. Si JR, hi JR, saan mo nakilala? Sa Bulacan yan, inilapit lang din sa sa amin yan. Pero hinahanap namin ng pamilya niyan. Bali dalawa yung namin dito na walang pamilya. Oo. Ito si JR and then si Kuya Junjun. Pag ganun, alimbawa walang pamilya, sinusurrender sa'yo, sinusundo mo lang? Minsan kagaya nito ibinigay sa akin to eh. Nung kinuha namin siya, pinapanawagan ko, until na wala pa kami nahanap na pamilya. So hopefully, na may makipag-ugnayan para ma-turn over natin sa pamilya. Kasi okay naman na sila. So bakit una, ang dami mo ditong bigas? Eto, biga. Dami pong bigas dito. Eto, pagkain nila. Lahat ito? The same time, pagka nag-mission kami, pinapamigay namin. Kasi ito yung pangunahing kailangan ng mga may hirap. Kaya hindi talaga ako nagpapawala. Every time na umalis kami, magdadala ako 4-5 para sa mga lolo't lola na walang bigas. Ano ba, tatakbo ka ba sa politika? Bakit ganito ang Daddy Frankie? Naisip mo na ba yon? Ay, hindi po. Hindi, totoo. Masaya po ako sa aking
ginagawa na pagtulong. Oo. Ayaw ko naman magsalita ng tapos, pero sa panahon na to, sa araw na to, wala akong iniisip na gano'n. Daddy Frankie, ano ang pinagdaanan mo sa buhay mo kaya naisipan mo na kapag nag-YouTube ka ay pagtulong ang ginagawa mo? Sa pag-YouTube kasi hindi naman sinasadya yun eh. Kasi wala akong idea dyan sa social media before. Dahil ako'y mahirap na tao lang talaga. So, na-encourage lang ako nung sinabihan ako ng anak ko na, Papa, napakarami mong tinutulungan or maraming pupunta dito sa bahay. Bakit hindi mo itry pumasok sa social media para mas makatulong ka pa? Ano ba talaga ang trabaho ni Daddy Frankie bago ka naging vlogger? Nagluto ako sa Japanese restaurant. Nag-start ako bilang dishwasher hanggang sa naging head chef ako. 18 years ako sa Japanese restaurant. After kong makapagtrabaho ng 18 years, gumawa ako ng sarili kong canteen dito sa Makati. And then nakapagtayo rin ako ng Japanese restaurant dito sa SBMA, Subic. Kasaweng palad nung pandemic, sinara ko, nagsara. Pero nagput pa rin ako ng other business. Supplier ako sa mga Japanese restaurant until now po. Until now. So Yes. meron ka pang negosyong pagkain. Yes. Oo. Unang-una kong naisip na i-vlog kasi yung mga senior, yung mga lolo't lola na halos nakalimutan sila ng kanilang family. Kasi nakikita ko dito hindi naman lahat, no? Lalo na dito sa province yung mga mahihirap, na pag-iiwanan sa bahay itong ating mga lolo't lola. Tapos pag dinalaw mo sila, napapaiyak sila. Inabutan mo sila ng kahit maliit na bagay. Talagang mararamdaman mo yung nagmamakaawa sila ng lambing galing sa kanilang mga apo, sa kanilang mga anak. Dahil busy na yung mga anak eh. So napapabayaan yung mga lola. Doon ako na-inspired na nakakaawa, bigyan natin sila ng pansin. Saan mo nakuha yung empathy na yon? Sa matatanda? Ako kasi mapagmahal ako talaga sa aking lolo't lola, sa magulang, dahil laki rin po ako sa lolo't lola. Nung nakita ko na nakatulong ako, sabi ko, masarap pala sa pakiramdam na kahit in a little way, nakatulong tayo. Hindi ako tumigil, gusto ko talaga nakakapaggawa ako ng mission na para kapulutan din ng iba. Gaya din ng may mga kababayan tayong nakakulong na dyan, depression, sinukuan na ng kanilang mga pamilya, pero tinry namin ng aking team na paggamot sila, unti-unti. So awa ng Diyos, sa ilang taon naming pagcha-charity, marami na kaming napagaling, then naibalik na sa kanilang pamilya. Kaya masaya ako. Malapit ka sa Panginoon. Yes po. Nakapag-asawa ako noon, taga Bisaya, and then sa kasawang palad, nagkasakit siya, namatay, nung nakapag-asawa ako ulit. So doon ko naranasan yung sobrang hirap talaga nung namatay yung asawa ko. At doon ko rin na isip kung paano tumayo sa sarili. Kasi nung namatay yung asawa ko, 3 yung anak ko that time. Naggagatas pa sila. Wala palang imposible kung magtitiwala ka kay God. Siya mismo ang gagawa ng paraan hanggat hindi ka sumusukong ititiwala sa Kanya. So naging single father ka noon. Yes po. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kasi nung last night ng asawa ko, and then hanggang sa mailibing na siya kinabukasan, yung anak kong bunso, nag-aaral pa lang siyang maglakad. Sabi ko, Lord, paano ko kaya i-manage to? Ultimo magpalit ng pampers ng anak ko, hindi ko alam. Tapos paano ko sila bubuhayin 3, nagtatrabaho ako. So sobrang hirap po. Sabi ko, sige Lord, bahala ka na po sa akin kung saan mo ko dadalhin. So yun, iniwan ko muna yung anak ko, nakiusap ako sa kapatid kong panganay. And then nagtrabaho rito that time dito na ako sa Little Tokyo, nagtatrabaho ng time na yun. Tapos uuwi ako every month. And then pag day off ko, nakita ko yung mga anak ko, sobrang hirap. Nilipat ko na naman sa mother ko. After 6 months, hindi pa rin ako convinced sa mga anak ko. Nag-rent ako dito sa Makati.
Nag-hire din ako ng mag-aalaga ng mga anak ko. Yun, awa ng Diyos, unti-unti kong na-survive sa tulong ng Panginoon. Wow! At ngayon, 5 na ang anak mo. Yes po. Meron ka ng bagong asawa. Yes po. What was it like meeting your wife today? Bago ko mag-asawa ulit, pinag-pray ko din yan eh. Kasi siyempre, tao lang din tayo, kailangan din natin kasama sa buhay. So nag-pray ako na, Lord, bigyan mo ako ng sign na makahanap ako ng mga kasama ko ulit. Ayun, nakilala ko rin siya. Parang nagkaroon kami ng good tandem kasi yung asawa ko, accounting siya. Honestly po ako, hindi naman ako tapos sa pag-aaral. So good thing talaga na bigyan ako ni Lord ng partner na mabait, maaasahan din sa negosyo. Ako kasi malakas ang loob ko sa pagninegosyo. Ako yung taong strong sa lahat ng bagay. Sa hirap lang ng buhay talaga noon. Kaya hindi kami nakapag-aral talaga ng tapos. Bakit di mo ginamit ang pagiging cook o chef sa YouTube? Para sa akin kasi, honestly, kaya ako pinasok ang pag-YouTube para makatulong. Mas masaya ako na kapag pasaya ng tao. Yung pag may tinulungan ako, naiiyak sila sa tuwa. Mas masarap sa pakiramdam kasi kung ano man dumating sa akin, kung ano man meron ako, talagang sobrang thankful na ako kay God eh. Alam kong maliit na bagay lang kung ano man meron ako ngayon, pero para sa akin, pinagpapasalamat ko na lang ng sobra. Kaya gusto ko na lang pong makatulong kahit papano, mag-share sa mga blessing na meron ako. Sa mga una mong nagawang storya, sino ang natulungan mo who really impacted your life? Sa mga nauna, marami na akong natulungan. Pero may mga napagawan ako ng bahay, especially si Steph, na talagang takot sila sa magulang nila. Pero kinausap ko sila. And then, pinagawan namin ng sariling bahay. And then the rest, yung mga kagaya ni Oliver ngayon na inabandona na ng pamilya for 20 years sa kulungan, halos hindi na nila mapakain. Tapos nung nakita ko siya, sabi ko, parang mission impossible. Pero sinabi ko sa mga kasamaan ko, hindi pwedeng hindi ito gagaling hanggat tutulungan natin. Pero nagkakaroon din ng controversy. May iba na sinasabi, ginagamit mo ang kahirapan ng ilang tao tulad ni Oliver. Kahit saan man tayo magpunta dito sa mundong ibabaw, kahit anong gawin natin, hindi natin mapiplace yung tao eh. Basta ako, sa sarili ko, alam kong gumagawa ako ng tama. Hindi ako nagpapatinag sa mga basher, ganun. Pero ano ba ang issue ng ilang tao kay Oliver? Yung kapatid, kasi kung ano yung privilege na nabibigay namin dito sa beneficiary, gusto nilang humingi din. Although ginagawan ko ng paraan para walang maging problema, tinutulungan pa rin yung mga kapatid as long as kaya ko. Hindi ba ang hirap nun, Daddy Frankie, tumutulong ka, pero you are getting involved in the complication of the lives of others? Mahirap po talaga minsan. Minsan, sabi ko, tama ba to? Ginagawa ko na ang lahat. Kasi may time din na napapagod ako. Pero sabi ko, tama ba to? Bakit may nababasa pa tayong ibang comment na, yun nga, hindi natin mapiplace. Pero kinabukasan, bangon pa rin. Sabi ko, hindi. Hindi bibigay ni God itong mga ganito. Kasama talaga sa buhay. Itong shelter na ito, did you pray for it? Did you have a vision? Shelter, hindi ko rin inaasahan na magagawa ko yan. The way na nagcha-charity kami, sabi ko, parang siguro will ni God na makagawa ako. Kasi kahit ako hindi ko talaga plan or what eh. Si God na lang mismo ang nagpaparamdam na kailangan natin gumawa ng ganito para dito natin ilagay yung mga alaga natin. Kasi 2 years ago, nag-rent ako ng shelter dito sa Cavite. Nakakatakas sila kasi hindi mahigpit yung Kaya nag-isip ako na gumawa ng mas matibay na pader para safety sila. Pero paano yun, Daddy Frankie? Baka maakusahan ka ng kidnapping or holding an individual against their will. Kasi at the end of the day, hindi ka naman gobyerno. Yes po. Hindi ka DSWD. Yes po. Bago namin talaga kukunin yan, nakikipag-communicate kami sa family nila. May authorized from her family na dadalhin namin. Kinakausap namin kung papayag sila o hindi. Tsaka tuwing dadalhin sa pagamutan,
nandyan pa rin ang isa sa representative family. Hindi naman po pwedeng ipagamot natin yan na kami lang. Kailangan talaga family. Now, Daddy Frankie, kinailangan mo bang humingi ng permiso sa, halimbawa sa mayor ninyo, sa DSWD? Yes po, sa barangay meron kami. Yun, Oo. kailangan na may shelter tayong ganun para alam din nila kung ano yung nagaganap. In case na nagkaroon ng problema sa shelter, ganun, hindi tayo malalagay sa alangan. Hindi ka ba natatakot sa responsibilidad that goes with it? Naisip ko na yung mga ganyang bagay, pero naka-ready ako, nakahanda ako. Kasi alam ko sa sarili ko na pagtulong yung ginagawa ko. At Daddy Frankie, saan mo nakukuha lahat ng panggastos? Honestly, syempre, galing sa umpisa, sa business namin. And then, nung sinuwerte, after 1 year, may counting revenue din. So, yun ang talagang expenses namin. Oo. So, kumbaga, ang revenue sa YouTube, ibinabalik mo rin sa pagtulong. Yes po. Yun ang ginagawa mo. Yes po. Oo. Ngayon, bukod sa shelter, meron ka ring housing. Yung housing naman, ma'am, ano yun eh. Halimbawa, pagka itong nakita namin tao na walang kakayahan maggawa ng bahay, yan pinapagawan namin. Like dito sa Cavite, may pinagawan kami 340,000. Pero mahal din yun. I mean, Yes hindi po. naman yan barya. Oo. Pero okay lang naman kasi galing din sa revenue ng mga upload natin. Kaya nga sabi ko, very blessed ako na natutunan ko rin sa social media kasi nakakatulong po talaga. Okay, so ito ang second floor ng Yes. shelter. Opo. Pero how do you keep them safe? Halimbawa, kunyari, hindi mo naman ma-predict ang pag-uugali nila. What if meron sa kanila sasaktan sarili nila o mananakit ng iba? Kasi How do you prevent that? Yes, ma'am. Once na kinuha namin yung patient, sa doktor muna. Okay. And then si doc naman ang magsasabi kung pwede na siyang iuwi para dito na ang pagtuloy-tuloy ng kanyang gamutan. Doktor dito sa Pangasinan. Dinadala namin sila sa sa Mandaluyong kung saan-saan bahay pagamutan. Oo, doon. Yan. And then yung mga minor sa family doctors namin. Pero you don't keep minors here. Yes, yes. Oh, meaning you don't help minors. Bawal po kasi. Oo, Kung bawal. meron man kaming nare-rescue na minor, doon lang sa family niya. Then pupunta-puntahan lang namin. Ano to? Ito yung pang-Japanese. Oh yes. Nag-close kasi yung Japanese restaurant ko sa Subic before pandemic. Kaya yan, tinatabi-tabi ko lang dito, ginagamit nila. Oo, yun na. Yun na lang, gamit na lang namin dito. Lalo na pag may okasyon. And ito unused. Ito pag Opo, bumili pagka ka may extra. mga bisita. Ito siguro sa'yo naman to. Opo. Okay. Dito sila, yung mga boys dito. So, mga lalaki dito. Opo. So, right now, dalawa ang naka-shelter nyo na men. Opo. Dalawa sila. But how do you know that they won't hurt each other? Binabantayan namin. Hindi pwede silang maiwan na walang kasama. And then, ito Ito, pa. CR po. Okay. So, sa kanila, may nagmo-monitor on their hygiene? Yes po. Everyday pinapaliguan yan. Ina-assist sila. Sino yun? Si yung kasambay namin, si Ate Pedi. Hindi kasi, may time kasi na kahit sabihin mo bukas nakalimutan nila yan. Kaya kailangan nakamonitor ka lagi. Although mababait naman na yung mga yan. Kasi hindi sila papayagan ng doktor na iuwi dito pag hindi pa okay. If they want to leave, aalis naman sila. Hindi nyo hinihinto. Hindi naman. Oo, kasi bawal yun. Opo. Right? So, halimbawa may gusto nang umuwi, umalis na, hayaan nyo. Yes po, ihahatid namin sa pamilya. Ihahatid, Opo. oo. Kahit sabihin natin na minsan magaling na siya talaga, kami rin mismo ibigay namin sa pamilya, explain namin na okay na siya. And ang family can come here anytime. Yes po. Alam ng family. Opo, alam nila. Sila mismo nagpupunta or pagka minsan kasi yung ibang family tamad, pero sinasabihan ko hindi pwede. Kailangan puntahan nila kasi iba yung present ng family talaga. Rochelle, ano ang pakiramdam mo na ang mister mo, kumbaga, hindi lang pamilya ninyo ang pinagkakaabalahan niya? 'Di ba? Maraming ibang tao dito sa lugar ninyo. Proud po kasi ako sa kanya dahil yun po, nakakatulong kami sa mga mahihirap. Yun, hindi lang siya mabuting ama sa mga anak ko,
Hindi lang mabuting asawa sa akin, at mabuting tao rin po siya sa mga kababayan natin. Pero nagkaroon ba ng pagkakataon na kinabahan ka din, natakot ka sa safety niya, safety mo? Yes po, may times po, pero alam ko naman pong kayang-kaya niya po yan dito. Wala pa po kami sa social media, nagbibigay na po talaga siya. Yun po kasi ang goal ni Daddy Frankie. Yun goal po namin na, kasi po nagkaroon po kami ng maliit na restaurant, yun, nagbibigay-bigay po siya sa, lalo na po sa mga walang kakayahan magtrabaho po. Bilang misis, nasabi mo ba, Daddy, grabe naman yung ginagastos natin. Pwedeng sa anak natin yan, sa pamilya natin. Hindi naman po. Ano po kasi, kung ano po yung gusto niya, sinusuportahan ko lang po siya. Kasi alam ko naman para sa mga kababayan natin. Yung sa mga anak naman po namin, meron naman po kami naka-separate doon. Oo. Na mga natulungan mo no, sa shelter, sino ang talagang na-touch ka sobra dahil nagbago ang buhay niya? Si Nanay Miguela, na pulot lang namin siya sa Batangas, na daanan namin. Ilang taon na daw siya doon na takot yung mga tao. Kinakatakutan siya dahil nananakit. Pero nadaanan lang namin yon, and then sabi ko, balikan natin. Binigyan ko una siya ng siopaw, pinanawagan ko. And then may nag-message na matagal na pala nilang inahanap yon. Tapos ang naghahanap, nanay niya, na senior na. Tapos hindi ko muna binigay, pinagaling muna namin. Tapos nung gumaling na siya, binigay ko sa kanyang nanay. Sobrang iyak nung nanay at tatay na halos lumuhod sa akin sa pasasalamat. So, napakalaking tulong yung nagawa ng team. Pero hindi ba ang hirap nun, Daddy Frankie, yung taong yon homeless? Tapos yan kukunin nyo. Do they willingly go immediately or ayaw? Ayaw. O pag ayaw, what do you do? Balik-balikan namin ang mga 3 beses. Una, pag first meet, pakainin mo lang, pakilala ka. And then, sunod na araw, balikan mo, bigyan mo ulit. Hanggang pangatlo, panlima, sasama na yan. Naka-ready tayo. Do you believe this is your calling? Siguro po. Basta masaya ako na nakatulong ako. At hanggat kaya ko, gagawin ko. Pagtulong ang motibo mo, pero may ilan, inaakusahan ka na scammer ka daw. Oo, pag nababasa mo yon, how do you feel? Para sa akin kasi, tinatawanan ko na lang yon. Yung mga taong nagsasabi ng scammer, hindi ko pinapatulan dahil hindi pa nila ako kilala. Ang sinasabi ko lang, pag napanood nila yung mga ginagawa ko, magbabago ang isip nila. Natural lang po yun. Pag first time nilang makilala ang tao, may judge agad eh. Isang video pa lang nakita nila, may comment na agad. But doesn't that hurt you? Tao lang ako, para hindi masaktan. Nasasaktan din po ako. Pero gaya ng sinabi ko, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya tuloy-tuloy lang ako. Isa sa mga ni-rescue mo, si Rona. Opo. Yung ina niya, ang nangyari, nagrereklamo. Sinabi hindi daw sapat yung binibigay mo na 10,000 a month. Believe nga ako, nagbibigay ka ng 10,000 a month. Opo. Kinakausap ko, ini-explain kong maigi na pasalamatan nila kung ano yung nakakayanan ko kasi ako, hindi naman ako government or what. Tumutulong lang ako sa way na makakaya ko. Ini-explain ko pa rin maigi. Yeah, you are patient. Yes. Oo. Kailangan. Ini-explain ko rin na hindi habang buhay nandyan ako. Kasi marami pa tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, maghanap din sila. Tinuturuan natin silang manghuli ng isda. May mga fake pages na Daddy Frankie. Ang dami. Humingi ng GCash. Opo. Kaya nga po, ang aking mga editor, ang aking mga kasama, sila yung inutusan ko dahil sila yung nakakaalam dyan na para i-track, para pa-stopin sila. Wag silang gagamit ng pangalan ko, wag nilang gamitin sa masama. When people say that you do poverty porn, are you familiar with that term? Yes. Sige, sabihin nila, poverty porn. Pero isa lang iniisip ko kung hindi ko ginawa itong ginagawa ko ngayon, sino ang nakatulong kay Kuya Oliver? Sino ang nakapagbigay ng bahay? Hindi ko na sinasabing nakatulong ako sa lahat. Example, sa mga natulungan. Diba? Sino ang gagawa? Kaya kahit anong sabihin nila, basta para sa akin is alam kong nakatulong ako, dead ma po. So, Daddy Frankie, at any given time,
Ilan ang pinakamarami na hinaus ninyo sa shelter? Sa ngayon, Ito parang 6 Opo, 6. now. Pero at one point, ilan ang pinakamarami? Ay, ito po yung pinakamarami. 6 Kasi is pag the binabalik binabalik na sa family, Family, nila. Marami oo. na akong naibalik sa kanilang Oo. pamilya. Oo. Ano naman ito? Bahay po. Bangay mo. So, bakit mo pipiliin na ang personal mong bahay katabi ng shelter? Para on-hand ako, namomonitor ko po sila. Oo. Pero you like that? My gosh, wala na halos yung buhay nyo is about the shelter. May bahay din kasi ako sa Makati. Oo. So, andun ang mga anak ko. So, parang ito, pag nagbakasyon kami dito, para may maayos na matulugan. Ito naman, mukha itong eskwelahan. Kala ko parang DepEd ba ito? Ito yung old house ko. Oo. O may mga, mag-hello ka na dyan. O yung mga Hi. ay, tatay. Yung tatay hello. ko po. Ay, ito tatay nyo? Yes po. Ay, hello po, Manong. Hello, sir. Wow! So, proud ka ba sa anak nyo? Opo. Oh, bakit ka proud sa anak nyo? Sa dami po ng nagagawa niyang tinutulungan. Talaga. Wow. Lakas pa ng tatay mo, Opo. Oo. So, si tatay nyo dito rin nakatira? May bahay din siya sarili. Oh, Pero I see. pumupunta-punta rito kasi balon na siya. Okay. So, eto, matagal na itong nakatayo or bago to? Matagal na po ito. ma'am. Oo. So, sino nakatira dito ngayon? Itong mga cameraman ko. Oo, yung mga staff editor. mo, Opo. tao mo. Pero dati, sila Dati talaga. dito rin ako minsan umuwi. Pasok tayo, ma'am. Okay. Para Alright. masilip nyo. Dito rin si Yaya nakatira. Grabe naman. So, ilan ba ang miyembro ng team mo, ng staff mo? Ilan yung team natin, guys? 10. Ayan na yung team. Diyos ko. Pasensya na, medyo... Wow! Bakit naman pasensya? Alam mo, Diyos ko, ang sosyal ng tirahan po ng team niya. O, tinan mo naman to. Marami po sa ating mga kababayang Pilipino, they don't even live in a place like this. So, pero pinatayo nyo to para sa inyo naman. Opo, dati. Oo, bahay nyo tong mag-asawa kasi Opo. bahay na bahay yung una talaga. kong Ano to? asawa, bahay namin. I see. Wow, ang laki rin ng overhead mo, Daddy Frankie, ha? Ang overhead expenses mo. So, isipin nyo, nakatira dito yung staff niya. Pwede mo naman to parenta. Hindi na po. Hindi na. Oo. Para komportable din sila, para pag off-duty sila, pagpahinga sila ng maayos. Para magkaroon sila ng fresh mind pag naka-duty na. Ang mister mo, mahilig siya na maraming taong kasama. Yes po, yun po talaga yung ano niya. Kasi friendly po siya eh. Oo, parang ganun ang joy niya, no? You want to be around people. Yes, ma'am. Right? Masarap kasi maraming kaibigan, ma'am. Oo. Para sa akin, kaibigan is kayamanan. Did you ever want to quit YouTube? Hanggat may lakas ako, hanggat pinagkakalooban tayo ni God ng kalakasan, Tutuloy ka lang. tuloy lang. Binansagan kang anak ng Pangasinan. Yes po. Anong feeling mo na binansagan ka nun? Masaya kasi very proud yung mga kababayan ko sa Pangasinan. At yun, kasi totoong taga Pangasinan naman ako. Diyan ako pinanganak. So, happy. Anong tinuturo mo sa mga anak mo? What do they say when they see you? Sinasabi ko sa kanila lagi mag-aral mabuti and then wag silang gagawa ng masama. Tignan nila kung anong ginagawa ng papa nila. So sana yun ang gayahin nila. Yun lang, simple lang. Kahit maliit na tulong lang yan, sabi nga nila, yung nadapa lang dyan na tao, tulungan mo lang mga tayo, ay sumunod ka na sa batas ng Panginoon. Ang ano ko lang sa buhay, gumawa lang ng mabuti, I'm sure mabuti rin ang babalik sa atin.